Hindi maikakaila na malaki ang epekto ng maagang pagbubuntis ng mga kabataang Pilipino sa paglaki ng populasyon. Isa sa 10 dalagang Pilipino na nasa edad 15 hanggang 19 ang isa ng ina o buntis sa kanilang unang anak. Dagdag pa, karaniwan na ang pakikipag-sex bago mag-18 sa mga mas mahihirap na dalaga at sa mga may mas mababang antas ng edukasyon. Sa katunayan, 40% ng mga young adult women na nakapagtapos lamang ng elementarya ang eksperyensado na sa sex bago mag-18. Mas mataas ito sa porsyento ng mga kabataang kolehiyala na may sexual experience na bago mag-18 na nasa 7% lamang. Isa pang nakababahalang problema sa Pilipinas ay ang pagdami ng kaso ng may HIV at AIDS. Ayon sa Department of Health AIDS Registry in the Philippines, mula January hanggang April 2015, 2,409 ang total ng HIV cases sa Pilipinas. Noong April 2015, 560 na bagong kaso ng HIV ang naitala at 30% sa ito ay mga kabataang nasa edad 15 to 24 years old. 99% sa mga kabataang ito ang na-infect sa pamamagitan ng sexual contact at ang natirang 1% ay sa pag-share ng karayom ng IUDs. Mas malaki ito kumpara sa 111 na italang kaso noong 2008. Taong 2012 nang maipatupad ang Republic Act No. 10354 o mas kilala sa tawag na RH Law. Kalakip ng batas sa ito ang Section 14 na nagpapahayag ng pagtuturo ng sexualidad sa pampublikong paaralan. Dahilan nga ng tumataas na kaso ng maagang nabubuntis, pagkalat ng HIV at AIDS, at pakikipagtalik bago pa man ikasal, ang mga kabataan ng pangunahing benepisyaryo ng sexuality education. Ngunit bago pa man ang taon ng pagpapatupad, 2010 at 2011 na magpakalat ng test modules ang kagawaran ng edukasyon sa 79 na pampublikong paaralan. Naglalaman ito ng tungkol sa sex ed na ibinahagi sa ika-5 hanggang ika-12 baitang na di kalaunan ay naipakalat na rin sa buong Pilipinas. Bagamat naipanukala na ang batas, patuloy pa rin pinag-uusapan ng maselang nilalaman ng RH Law, partikular na ng sex ed. Ang mga tanong ngayon, tapos na ba ang simbahan at gobyerno sa pagtalakay ng magkabilang panig? Ano kaya ang masasabi ng mga tagapamagitan ukol sa isyong ito? Mulat na ba ang kamalayan at ano nga ba ang pananaw ng Pag-asa ng Bayan? Upang makita kung mulat na ang kabataang Pilipino sa sex ed, gumawa ang aming grupo ng social experiment sa Pulo National High School sa Cabuyao. Nagtungo kami sa 5 seksyon ng ika-10 baitang at nagbahagi ng impormasyon tungkol sa reproductive health na hindi pa nila natatalakay. Kapansin-pansing may alam na ang ibang kabataan ukol sa sex, ngunit halata pa rin na hindi sila komportableng pag-usapan ng topic na ito. Ang iba pa ay nakitang tumatawa at halatang nahihiya. Napuna rin ng aming grupo ang magkaibang persepsyon ng magkaibang kasarian ukol sa premarital sex. Para maipaliwanag ang kani-kanilang kasagutan, kinonsulta ng aming grupo si Professor Rosette Rogelio ng Universidad ng Pilipinas Los Baños, isang propesor ng sosyolohiya. Ma'am, nag-interview po kami ng different students. Tinanong po namin sa kanila yung question na para po ba sa kanila natural sa magkasintahan ang magtalik or mag-sex. Magkakaibang students po, hindi magkakakilala. Tapos po, ang napansin namin, yung sagot po ng babae, pareho. Tapos yung sagot ng lalaki, pareho. Ang sabi po kasi ng lalaki, sa kanila, natural daw po, basta nagmamahalan. Ang sagot naman po ng mga babae, hindi daw po kasi hindi sila kasal. Tapos yung isang guy po doon na tinanong namin, kasi po nagtanong kami kasi may dalang condom sa room. Naglabas po siya, tapos nung tinanong namin ba't siya may dala, ginagamit daw po nila ng girlfriend niya. Tapos po, ano po sa tingin niyo yung, ba't po kaya magkaiba yung pananaw ng babae sa lalaki? Parang cultural siya. Kaya yung pagtingin ng mga lalaki na, okay lang yan na mag-sex kayo before na maggawa kayo ng PMS kayo, premarital sex, okay lang yan. Kasi for them, nakakadagdagin ang pagkalalaki nila. Well, for girls, since tinuruan tayo na to be demure and conservative and to be chaste until marriage, to keep this virginity. Okay, since napakaano nung konsepto ng virginity natin. So, naturally, students will say that. Okay. Edukasyon, relihiyon, gobyerno at pamilya. Ito ang 4 na institusyong naapektuhan sa pagpapatupad ng sexuality education.
Hindi maikakailang ang mga institusyong ito ang pinaka-importante sa Pilipinas, kaya't kahit katiting lamang na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Upang malaman ang maaaring epekto ng sex education sa ating lipunan, kinonsulta namin si Professor Eileen Mijares, isang propesor ng antropolohiya at nagtuturo rin ng asignaturang kasarian at sexualidad sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños. Maganda yung response ng mga estudyante sa course na ito. Dahil yun na, marami daw sa kanila ay hindi nila natututunan yung issues about their own sexuality sa high school or even sa parents nila. Dahil yun nga, dahil sa kultura ng culture of silence, culture of shame sa Philippine society about sex-related topics, no? Even yung nakakatuwa kasi kahit yung mga topics as yung basic as learning, yung anatomy, marami pa talagang hindi familiar, no? And maraming ginagamit na euphemisms to hide yung mga terms na dapat sabihin outright, no? So yun, may mga exercises kami para ma-desensitize yung mga estudyante. Aming hiningi ang pahayag ni Father Zacarias Para, ang Reverend Priest ng St. Francis of Assisi Parish, Cabuyao, upang dinggin ang panig ng simbahan. Dapat siguro malaman din nila yung mga simple pros and cons ng sexuality. Kasi para sa akin ay opinion ko lang. Palagay ko dapat lang at dapat nito. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan, ani ni Rizal. Maging magkaiba man ang pananaw ng bawat isa, iisang layunin lang ang nais ng lahat. Ang matuto ang kabataan sa kung ano ang tama. Ang magkaibang persepsyon ng simbahan at gobyerno patungkol sa issue ng sex education ay hindi na maiaalis. At kung titingnan mula sa mata ng pag-asa ng bayan, maging salungat man ang kani-kanilang panig, mahalaga pa rin ito sa paghubog ng kanilang pagkatao. Hindi na maididikta ng kahit sino man ang kanilang pagkamulat at kahandaan. Bagkus, pagsuporta at pag-alalay ang kailangan. Ako si Jeline Taduran at ito ang aming dokumentaryo.